Jeremiah chapter 32. Bumili ng bukid si Jeremiah. Kinausap ni Lord si Jeremiah noong 10 taon ng paghahari ni Zedekiah sa Juda at ka-18 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Sa panahong yon, sinasalakay ng army ng hari ng Babylonia ang Jerusalem at nakakulong naman si Prophet Jeremiah sa courtyard ng palasyo ng hari ng Juda. Pinakulong siya ni King Zedekiah dahil sa pagpoproclaim niya ng ganito. Ito ang sabi ni Lord, ibibigay ko ang city na ito sa kamay ng hari ng Babylonia at sasakupin niya ito. Hindi makakatakas si King Zedekiah ng Juda mula sa mga taga-Babylonia at siguradong mapapasakamay siya ng hari ng Babylonia. Magkakausap sila ng harapan. Dadalhin si Zedekiah sa Babylonia at mag-i-stay siya doon hanggang sa harapin ko siya. Kahit makipaglaban kayo sa mga Babylonians, di kayo mananalo sa kanila. Akong si Lord ang nagsasabi nito. Sinabi ni Jeremiah, ito ang message ni Lord sa akin. Darating si Hanamel na anak ng tito mong si Shalom at sasabihin niya sa iyo na bilhin mo ang bukid niya sa Anathoth kasi ikaw ang pinakamalapit niyang kamag-anak kaya ikaw ang may karapatang bumili nun. Gaya ng sinabi ni Lord, dumating nga si Hanamel sa courtyard at sinabi, bilhin mo ang bukid ko sa Anathoth sa lupain ng Benjamin. Dahil ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak, kaya ikaw ang may karapatang bumili nun. Sigurado akong sinabi ito ni Lord. Binili ko ang bukid sa Anathoth mula sa pinsan kong si Hanamel at binayaran ko siya ng 17 pieces ng silver. Pinirmahan ko ang kasulatan ng pagbili at tinatakan sa harap ng mga witnesses. Tinimbang din ang binayad ko. Tapos, kinuha ko ang nakasil na kasulatan ng pagbili ng naglalaman ng kasunduan at mga conditions nito, at isang nakabukas na copy nito. Binigay ko ang mga ito kay Baruch na anak ni Neriah at apo ni Maseah. Ginawa ko ito sa harap ng pinsang kong si Hanamel at sa harap din ng mga witnesses at ng mga taga-Juda na nakaupo sa courtyard. Sa harap nilang lahat, inutusan ko ng ganito si Baruch. Ito ang utos ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang nakasil at nakabukas na copy. Ilagay mo ang mga ito sa isang jar para tumagal na mahabang panahon. Dahil ito ang sabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Makakabili uli ang mga tao ng mga bahay, bukid at ubasan sa lupain ito. Ang prayer ni Jeremiah. After kong ibigay ang kasulatan ng pagbili kay Baruch na anak ni Neriah, nagpray ako kay Lord. Lord God, ginawa mo ang langit at lupa gamit ang dakila mong power at lakas. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Pinapakita mo ang pagmamahal mong di nagbabago sa libo-libong tao, pero pinaparusahan mo ang mga anak sa kasalanan ng mga magulang nila. Ikaw ang dakila at powerful na Diyos. Ikaw si Lord na makapangyarihan sa lahat. Napakagaling ng mga plano mo at napakadakila ng mga gawa mo. Nakikita mo ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Binibigyan mo ng reward ang bawat isa ayon sa gawa at pamumuhay niya.
Pinakita mo ang iyong mga himala at mga kahangahangang gawa sa lupain ng Egypt. At hanggang sa araw na ito, patuloy mo itong ginagawa sa Israel at sa ibang bansa. Kaya kilala na ngayon ang pangalan mo sa lahat ng bansa. Nilabas mo ang bayan mong Israel mula sa Egypt gamit ang mga himala at kahanga-hanga mong gawa. Ikaw ang umakay sa kanila gamit ang lakas mo at kapangyarihan. Binigay mo sa kanila ang lupaing ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay, gaya ng pinangako mo sa mga ancestors nila. Pero after nilang pasukin at sakupin ang lupaing ito, di sila sumunod sa mga sinasabi mo o namuhay ayon sa kautusan mo. Pinaliwala nila ang lahat ng inutos mo sa kanila. Kaya hinayaan mong ma-experience nila ang lahat ng kapahamakang ito. Nagtambak ng lupang tuntungan ang mga taga-Babilonya sa paligid ng city para paliputan ito at salakayin. Kaya marami ang mamamatay sa giyera, sa gutom at sa salot. Babaksak ang city sa kamay ng mga sumasalakay na taga-Babilonya. Nangyari na nga ang lahat ng sinabi mo at nakikita mo ito ngayon. Pero Lord, ikaw ang nagsabi sa akin na bilhin ko ang bukid sa harapan ng mga witnesses, kahit na naibigay na sa mga taga-Babilonya ang city na ito. Sinabi ni Lord kay Jeremiah, tandaan mo, ako si Lord, ang Diyos ng lahat ng tao. May mahirap bang bagay para sa akin? Kaya ibibigay ko ang city na ito kay King Nebuchadnezzar ng Babylonia at sa army nito. Lulusob ang mga Babylonians at susunugin ang city na ito. Masusunog din ang mga bahay na ang mga bubungan ay ginamit para maghandog kay Baal at nagpuhos ng handog na inumin para sa ibang mga Diyos na ikinagalit ko. Sinabi ni Lord, umpisa pa lang, wala nang ginawa ang mga Israelites at ang mga taga-Juda, kundi puro kasamaan sa paningin ko. Kaya nagalit ako sa mga ginawa nila. Lagi na lang nila akong ginagalit mula nang itayo ang city na ito. Kaya wawasakin ko na ito dahil sa lahat ng kasamaang ginawa ng mga taga-Israel at mga taga-Juda, na mga hari, leaders, mga priests, mga prophets, at lahat ng naninirahan dito. Instead na harapin ako, tinalikuran pa nila ako. At kahit na patuloy ko silang tinuruan, ayaw nilang makinig o matuto. Naglagay pa sila ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa temple na tinayo sa pangalan ko at dinumihan nila ito. Nagtayo pa sila ng altar sa matataas na lugar para kay Baal sa Hinnom Valley, para dun ihandog kay Molech ang mga anak nilang lalaki at babae. Di ko ito inutos o kahit naisip man lang na ipagawa sa kanila ang kasuklam-suklam na bagay na ito para magkasala ang mga taga-Juda. Ang pangako ni Lord. Kaya nga, sinabi sa akin ni Lord, ang Diyos ng Israel, Jeremiah, sinasabi ng mga tao na gera, gutom at salot ang magpapabagsak sa city na ito at mapapasakamay ito ng hari ng Babylonia. Tandaan mo, igagather ko sila mula sa lahat ng lupain kung saan ko sila tinapon nang sobrang magalit ako. Ibabalik ko sila sa lugar na ito at dito sila maninirahan ng ligtas. Magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Pag-iisahin ko ang puso at purpose nila sa buhay, nang sa ganon,
igagalang nila ako forever para sa ikabubuti nila at ng mga descendants nila. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Di ako titigil na gumawa ng mabuti para sa kanila. Tuturuan ko silang sumunod sa akin ng buong puso para di na nila ako talikuran. Ikasasaya kong gawan sila ng kabutihan. Papatatagin ko sila sa lupaing ito at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Sinabi ni Lord kung paano ko pinadala ang mga malalalang disaster sa bayang ito. Ganon ko rin ipapadala ang mga blessings na pinangako ko sa kanila. Makakabili uli ng mga bukid sa lupaing ito na sinasabi niyong nasira na wala nang naninirahang tao o hayop at nasa kamay na ng mga Babylonians. Makakabili ng mga bukid ang mga tao at pipirmahan at saselyuhan ang mga deed of sale sa harapan ng mga witnesses. Gagawin ito sa lupain ng Benjamin, sa paligid ng Jerusalem, sa mga cities ng Judah, sa mga cities na nasa Shepela na mabundok na bayan, at sa mga cities sa south ng Judah, dahil ibabalik ko ang mga yaman nila. Akong si Lord ang nagsasabi nito.